So mga katangian na hinahanap ng halos karamihan ng mga kalalakihan sa isang babae. Yes mga kamamay, kung ikaw man sa pagkakataong ito, nagtataka ka, nagtatanong, nag-iisip o napapaisip, bakit walang nanliligaw sa akin? O kaya naman, ikaw man is galing sa isang relasyon, nagtatanong ka rin, bakit kaya ako palaging iniiwanan? Bakit kaya palagi akong ipinagpapalit? Ano kayang dahilan? So ngayon sa video ito mga kamamay, i-share ko po sa inyo yung mga katangian na halos karamihan ng mga kalalakihan ay hinahanap ito. Kaya mga kamamay, exciting ito para i-discuss, para malaman at sana kamamay, tapusin niyo po yung video para makuha niyo po lahat ng mga katangian na dapat yung taglayin para piliin, hanapin kayo ng mga kalalakihang yan. So bago ko po simulan to mga kamamay, isa lang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button. Wala naman po itong bayad. I-like yung video at mag-comment ka dito kung sakaling may katanungan ka o kung gusto mong magpa-advise, tawagan mo ako. I-message mo ako. Kakausapin kita. So kung nagawa mo na yan, maraming salamat. At simulan na natin ang topic ngayong araw na to. So ano nga ba yung mga katangian na halos hinahanap ng maraming kalalakihan sa isang babae? So number 1. Yung babaeng marunong mag-alaga at mag-ayos ng sarili at katawan. Yes, mga kamamay. Bilang isang babae, dapat built-in na to sa inyo eh. Okay? Baka mamaya, nagkakababae kang tao, sungit-sungit mo. Hindi ka marunong ngumiti. Hindi ka marunong makipag-vibes. Hindi ka marunong makimingle. Mga kamamay, mga girls, hindi sa lahat ng pagkakataon, itatrato nyo yung mga stranger na parang may ginawa silang kasalanan sa inyo. Yung bang pagngiti, yun bang tratuhin niyo sila ng maayos? Yung tipong pag may tinatanong, sagutin ninyo. Yung iba niya, pag may tinanong, okay, iirapan pa. Ayaw nilang magbigay ng magandang vibes. Okay, kung kayo man is nasa relasyon, so yung pag-aalaga o yung pagiging maalaga sa kapartner, yan talaga yung hinahanap-hanap ng mga kalalakihan. Sino ba namang aayaw nung babaeng maalaga? Di ba? Nafe-feel nila yung pagmamahal kapag inaalagaan yung lalaki. So, mas minamahal nila yung babae. Mas pinapahalagahan, mas pinipili. At syempre, yung babaeng nag-aayos. Sino ba namang lalaki ang aayos? Okay lang sana na hindi kagandahan, pero kung nag-aayos naman, blooming ang itsura, malaki yung chance na hindi siya iwanan, ipagpalit. O hanapin yung ganyang klase ng babae. Di ba? May mga babaeng pag maganda malinis sa katawan, ang gandang tingnan. Kumpara doon sa babaeng maganda nga, matangos ang ilong, okay, matangkad, pero burara naman. Di ba? Hindi rin hinahanap. Ayaw din ng ibang mga kalalakihan yung ganon. Mas gusto nila yung maalaga, yung nafe-feel nila yung pagmamahal. Pangalawa, gusto rin nila yung nag-aayos. Walang pangit na babaeng ginawa ang Diyos. Pero tamad, marami. Yung iba, hindi na nga ganun kagandahan, ayaw pang mag-ayos. Okay? Kaya please mga kamamay, maraming kalalakihan, yung mga babaeng mapag-ayos ng sarili, mag-makeup kayo, yung light lang huwag naman yung sobra. Baka mamaya, sabihan pa kayo dyan na, Miss, 1.5, sobrang kapal ng makeup ninyo, di nagalit pa kayo, di nagtampo o nabugnot pa kayo. So yung light lang, kahit lip gloss o lip tint, o kaya naman konting pulbo lang, suklay ng buhok, ayusin ng pananamit, maglagay ng perfume na hindi masakit sa ilong, yung nakaka-refresh, goods na po yun. So yun yung unang tips mga kamamaya kung gusto nyong hanapin kayo, yung mga katangian na ganito, gustong-gusto ng mga kalalakihan. Yung babae na maalaga. At syempre, mapag-ayos sa sarili at sa kanyang katawan. So malinaw tayo dyan So number 2, gusto nila yung may vibes na katulad niya. Yes mga kamamay, yung babaeng kayang sabayan yung vibes niya. Kaya mas lamang mas may point yung mga babaeng magaling makisama, magaling makibagay. Kamamay, anong ibig mong sabihin? Baka may problema ako dyan kasi nafe-feel ko, introvert ako Hindi ako ganun masyadong nakikihalubilo, masaya na akong mag-isa. So, problema nga yan. So, gawan mo ng aksyon. I-feel mo na lang yung lalaking gusto mo. Kung ano yung tinatanong sa iyo, maging madaldal ka lang. Kung ano man yung experience mo about doon sa sinasabi, tinatanong niya, i-share mo. Huwag kang mahiya. So yung pagiging introvert, minsan problema din Kasi mas gusto mo yung ganyan, sa loob lang ng bahay, ayaw yung lumabas, ayaw yung makimingle. Kaya maraming mga kababaihan ang hindi nagkakaasawa
nananatiling matandang dalaga hanggang sa maubusan na ng panahon. Kaya ngayon pa lang, yung mga introvert natin dyan, learn how to mingle with others. Okay? Hindi naman masama eh. Hindi naman masama na makipagkaibigan. Makipagkaibigan lang muna naman eh. Siguro akala nung iba, pag nakipagkaibigan sa kanila yung lalaki, liligawan ka agad eh. Okay? Tapos yung iba, pinagsasabihan daw ng kanilang mama na wag mo na magjojowa. Tapos nung nasa edad na, nasanay na. Kaya minsan, makipagkaibigan din kayo. At alamin nyo, yung limitasyon ninyo, alam nyo naman yan eh. Hindi masamang makipagkaibigan as long as alam nyo po yung limitasyon ninyo. Kung ayaw nyo pong magpaligaw, sabihin po ninyo. Huwag nga lang sana darating yung panahon na kapag nasa edad na kayo, bawa 30 na kayo, taas ang kamay ng mga 30 dyan, wala pa kayong jowa, eh mahirap naman yan. Kasi nasanay kayo sa pagiging introvert. Nasanay kayo sa pagtatago sa mga kalalakihan. Kaya ngayon mga kamamaya, yung vibes na katulad ng isang lalaki, ganyan ang hinahanap nila. Madaling angkupan, madaling pakisamahan. At syempre, pag angkup kayo, maganda ang vibes niya sa'yo, parehas kayo ng gusto, dyan na di-develop yung magandang relasyon. Yung pagiging magkaibigan, natutuloy sa pagkakaibigan. At hindi mo napapansin, parehas na kayong nahuhulog sa bawat isa. Kaya yung pagkakaroon nga ng parehas na vibes, okay, maraming kalalakihan ang naghahanap ng ganyan. So number 3, yung babaeng marunong mag-appreciate. Yes, ito yung katangian talaga ng mga kababaihan na gustong-gusto rin ng maraming kalalakihan. Yung tipong kahit maliit na bagay, marunong silang appreciate. Mga babaeng marunong magpasalamat, mga babaeng marunong mag-say thank you. Kahit maliit na bagay, marunong magpahalaga, appreciate at mag-ingat yung mga bagay na ibinibigay ng isang lalaki. Okay? Sabihin ng ibang mga kababaihan dyan, kamamay, nagpapasalamat naman ako eh. Bakit iniwanan pa rin ako? O bakit ipinagpalit pa rin ako? Oo nga, nagpapasalamat ka nga. Eh wala pang isang araw, iwinala mo na agad yung necklace na ibigay sa iyo eh. Parang hindi mo na lang din pinahalagahan yon. Nagpasalamat ka nga, na-appreciate mo nga, hindi mo naman iningatan. Yung pag-appreciate mga kamamay, kalakip niyan, yung pag-iingat nung ibinigay sa inyo. Hindi lang bagay yun. Kundi, yun yung tiwala na kaya mong alagaan yung ibinigay niya sa'yo. Kaya mga kamamaya, sa pag-appreciate ng bagay, hindi lamang yung paraan kung paano siya pinasalamatan, kundi kung paano mo iningatan yung ibinigay niya. Lalo na kung nakikita niya araw-araw mong sinusuot, ginagamit, pinapakinabangan, mas matutuwa sa iyo ang isang lalaki at malamang sa malamang, hindi kanya ipagpapalit, hindi kanya iiwanan o mas lalo ka pa niyang mamahalin kapag marunong kang appreciate sa mga bagay-bagay at sa kanya. Okay? So, malino tayo dyan mga kamamaya. So, next. Yung mga babaeng mapagkakatiwalaan at totoo. Yan. So, mga girls, ang dami na rin mga kababaihan ngayon ang kabaliktaran nito eh. Sa halip na mapagkakatiwalaan at pagiging totoo, kabaliktaran ang nangyayari. Okay? So, naging sila nga nung lalaki. Okay? So, lumibas ang ilang buwan. Kaso, diyan na lumalabas yung sakit sa ulo ng babae eh. Pagkaharap yung jowa, okay. Pero pagkaharap naman yung ibang lalaki, okay din. Nakikipag-fling-fling. Ba't ganyan kayo mga girls? Huwag niyong ugaliin niya kasi hindi sa lahat ng pagkakataon may tatago niyo yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon hindi mahahalata o hindi niyo malalaman yan. Kaya yung pagiging mapagkakatiwalaan ninyo, totoo, ingatan niyo. Kasi pag yan ang nasira, yung tiwala nasira, ewan ko na lang kung mabalik pa kayo sa dati. Kung mabalik man kayo sa dati, himala yun. Kaya ingatan nyo, yun ang pinakamahirap ibalik sa lahat. Yung tiwala kapag ka nasira na. Lalo na kung sobrang bait sa inyo ng partner ninyo, sobrang bait sa inyo ng asawa ninyo, ingatan nyo yan. Sapagkat wala na kayong makikita na ganyan. Okay, maraming mga relasyon ang naghiwalay dahil sa hindi iningatan ng tiwala, hindi naging totoo. Kaya kung ikaw, yung babae na may balak gawin kung ano mang hindi tama, ako nagsasabi sa inyo, bago mo pagsisihan ng lahat, huwag mo nang ituloy. Okay? So, ulitin ko, mas gusto ng mga kalalakihan yung mga babaeng mapagkakatiwalaan at totoo sa kanila. So next, yung babaeng marunong sumunod at syempre makinig. Yes mga kamamay, kung ikaw man ay yung babaeng nakikinig sa kanya, sign of respect po yun. Nakikinig ka at sinusunod mo yung mga tagubili niya. Yung mga sinasabit pinagsasabi niya sa inyo. Sinabi niya sa iyo na, okay, mawawala lang ako ng isang linggo, babe. Siguro, alis lang ako, mag-out of town lang ako. Dito ka muna ha.
Okay? So, behave ka lang. So, kung marunong kang sumunod, behave ka lang. Magiging maayos ang flow ng inyong relasyon. Pero kung ikaw ay hindi marunong sumunod, sabi niya, mawawala siya ng 1 linggo, tuwan-tuwa ka, nag-celebrate ka pa. O mga friends, mawawala ng 1 linggo yung jowa ko, ano, saan tayo gigimik? Tapos pag gimmick mo, minakilala ka na naman. Nakalimutan mo yung partner mo sa kabila ng kalasingan mo. Diba? So, ano mangyayari? E di, iiwanan ka. Ano mangyayari? E di, nagkasala ka. At pag nagkasala ka, hindi man malaman ng partner mo, pero kita yung nasa itaas. Mga girls, sinasabi ko sa inyo ha, kung gagawa kayo ng kasalanan, nasa isip ninyo na, ay, hindi naman ito makikita ng partner ko. Oo, hindi yan makikita. Pero ang mas mabigat, kita yan nasa itaas. Ang balik niyan sa inyo, yun ang masakit. Yun ang tinatawag na karma. At sana kayanin ninyo pag siya ang nagbigay ng kapalit niyan, nasa itaas. Kaya please, maging mabuti kayo. Please, gawin nyo ang tama. Kung alam nyo ang tama, gawin nyo ang dapat. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay, mga bagay na kailangan nyong malaman. Kasi yan yung mga bagay na gustong-gusto, yung mga katangian na talagang hinahanap ng mga kalalakihan sa isang babae. So, for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, kung nagustuhan nyo to, mag-comment din po kayo. So, once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam.